Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayon. Mula po ito kay John Reps. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel ni John Reps. Title po nito, Fighter Jets ng Pilipinas i-deploy upang labanan ang air power ng China sa West Philippine Sea kung muling manghaharas. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video, comment down below kung ano magiging pong salubin nyo kapag napanood na po natin ang video ito. Simulan na po natin to. Let's do this. Kasunod ng insidente sa Scarborough Shoal noong nakaraang linggo, ang pamunuan ng Pilipinas ay magpapadala ng malakas na paalala sa China na may potensyal na FA-50 fighter jets deployment na ang bansa sa tuwing magpapatrolya ang mga air assets nito sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard naman ay naglabas ng video kung saan makikita ang pagbisita ng China Coast Guard sa mga Chinese maritime militia vessels, hindi para mag-inspeksyon kundi para makipag-ugnayan at kumain ng sabay-sabay na tila matagal nang magkakakilala. Subscribe John Reps. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Kilala ang China sa pagsasagawa ng mga mapanganib na pagharang ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid ng militar sa international airspace sa East, South at West Philippine Sea, tulad ng isang insidente noong nakaraang linggo kung saan dalawang fighter jets ng People's Liberation Air Force ang mapanganib na lumipad malapit sa isang NC-212I light transport plane ng Philippine Air Force sa Scarborough Shoal. Kasunod ng insidenteng ito, sinabi ng kalihim ng Departamento ng Pambansang Depensa ng Pilipinas na si Secretary Gilberto Teodoro na ito ay magiging tuloy-tuloy na pakikibaka para sa presensya at paggigiit ng mga karapatan sa soberanya sa lugar. Nang tanungin kung anong mga assets meron ang bansa upang makasabay sa mga agresibong maniobra ng People's Liberation Air Force, si Acting Chief Colonel Refill Santiago Soto ng Philippine Air Force Public Affairs Office ay tumugon na ang FA-50 fighter aircraft ay nariyan na isang paraan upang kontrahin ang air power ng China. Kaya sinabi ni Teodoro na kinakailangan ng pag-usapan ang pag-deploy ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force para sa pag-escort ng patrol aircraft ng Philippine Navy sa dapat lang po talaga yan na talaga pong tapatan na po talaga natin yan at talaga pong sobra-sobra na po talaga ang ginagawang kasamaan talaga ng Chinese Air Force, no, at saka po lahat po ng kanilang mga CCG dyan po sa ating teritoryo, no. Take note, ating teritoryo. Haras po sila dyan, hindi po talaga makatao po yung ginagawa po nila na yan at talaga pong nahihirapan po tayo, no. Lahat na po talaga ay talaga pong pinahihirapan po tayo ng China mapadagat manuhing papawid. Kaya dapat po talaga ay talaga pong masuwerte na po talaga yung China. At unang-una sana patawan po ng ng trespassing po talaga ang China. Kasi po soberanya po natin yan, i-easy natin yan. Wala po talaga silang karapatan na mangharas diyan sa atin. Tuwing magpapatrolya ito sa West Philippine Sea sa harap ng lumalaking banta ng China sa rehiyon. Ngunit ayon naman sa mga analyst ng militar ay maaaring i-escort ng FA-50 ang mga maritime patrol aircraft, pero nagpahiwatig na ang Philippine Air Force ay maaaring hindi gaanong matatag sa bahagi ng bansa na binibigyang diin na kailangan pa ng bansa ng karagdagang mga fighter aircraft nang hindi bababa sa 100 squadron ng multi-role fighter jets upang epektibong maprotektahan ang airspace ng kalupaan. Grabe, kumbaga tayo talaga yung malalang naapektuhan sa panghaharas talaga ng China. Isipin mo, kailangan talaga natin mag-improve o kailangan natin talaga magdagdag ng mga eroplano, pati po ng mga barko po talaga natin dyan para po talaga totally masuportahan po talaga o mabackupan po talaga lahat po ng mga activity natin dyan sa West Philippine Sea, mapadagat man o himpapawid. At yun nga po, uulitin natin, payagan na po sana ang US na samahan po tayo. Paulit-ulit po natin sinasabihan, yun na lang po talaga ang, kumbaga, last resort po talaga natin dyan para po talagang tuluyan na
hindi na po tayo maharas ng China. Real talk po yun. Jets upang epektibong maprotektahan ang airspace ng kalupaan. Bagamat binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AFP ng go signal para makakuha ng mga bagong multi-role fighter jets, ay matagal umano ang proseso nito bago makakuha ng bago, at ang FA-50 lamang ang kasulukuyan at ang tatanging sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na maaaring i-deploy ng Philippine Air Force upang hadlangan ang mga posibleng susunod na panghaharas ng Chinese fighter jets. Kailangan na po talaga natin gawin ng lahat ng paraan para talaga maramdaman ng China na hindi po tayo basta-bastang bansa na gaganyan-ganyanin lang. Actually, tayo lang po talaga ang natatanging bansa yata na hinaharas po talaga ng China na talaga pong hindi pumapalag. Kailangan na po talaga natin gumawa ng aksyon dito. At ayun na nga po, magdadagdag po talaga ng mga fighter jets. No? Yun nga lang po, medyo matagal nga raw po na ma-accomplish yung mga bagay na yan. Pero sana po magawan po pa rin ng paraan, no? Kasi meron pa rin pala tayo mga fighter jets talaga na pwedeng i-deploy talaga. At sana po talaga bigyan na natin ng isa ang China, no? Kumbaga, wag na po tayong matakot o kung ano man ang iniisip ng gobyerno natin na lalo po yung maximum tolerance, hindi na po talaga uubra yan. Kaya dapat po talaga magkatotoo po yung sinasabi po talaga nila na talaga po tayo po ay papalag na po talaga. Papadagat man o himpapawid, kasi hindi na po tama talaga yung ginagawa ng China sa atin. Ang Pilipinas ay may 12 FA-50 light fighter jets lamang na pinakapanlaban nito sa himpapawid. Sobrang layo kung ikukumpara sa China na may napakalaking air fleet na binubuo na mabigat na multi-role fighter jets, mas mabilis, mas advanced, na lampas sa kakayahan ng FA-50 ng Pilipinas. Kahit sabihing mas magaling ang mga pilotong Pilipino, ay maaaring mahirapan pa rin ito dahil sa dami ng mga tauhan at mga kagamitang pangdigma ng China. Bagamat malabo ang air combat sa pagitan ng Philippine FA-50 at Chinese fighter jets, ang pamunuan ng Pilipinas ay magpapadala ng malakas na paalala sa China na may potensyal na FA-50 fighter jets deployment na, at ang deployment para sa pag-escort ay maglalayon sa postura. Samantala, napansin ng Philippine Navy ang pagtaas ng presensya. Para sa akin talaga, dapat lang po talaga na mag-deploy po tayo ng maraming barko natin, maraming aeroplano rin natin, no, para malaman talaga ng China na tayo po ay naninindigan sa soberanya natin, na kaya nating ipagtanggol ang ating soberanya. Kasi ganun yan eh. Lagi na lang po talagang umaabuso ang China. Isipin nyo mismong teritoryo natin pinapalayas tayo ng China, which is hindi po makatarungan. Kung talagang alam na po natin talaga na talagang unti po talaga ang ating mga eroplano at ating mga barko, yung choice na lang po talaga natin, yung last resort talaga, na magpatulong na po tayo sa malalakas na bansang sumusuporta sa atin. Yun po talaga eh. Sana po ibaba na lang natin yung ano natin, no, yung masasabi nating ego, no? Dito. Kasi real talk naman po talaga, hindi natin kakayanin talaga yung lakas ng China pagdating na lang sa sandatahang lakas. So, kailangan po talaga natin ng tulong ng ibang bansa. Kaya po, magpasama na po talaga tayo sa US para po talaga meron po tayong suporta. Para mangingilag po talaga ang China. Kasi kung tayo lang po talaga, paulit-ulit na po natin sinasabi to. Kung tayo lang po, wala. Talaga pong gagawin at gagawin pa rin yan ng China sa atin. Jets deployment na, at ang deployment para sa pag-escort ay maglalayon sa postura. Samantala, napansin ng Philippine Navy ang pagtaas ng presensya ng mga barko ng Chinese Naval at Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa ulat na inilabas nitong Miyerkules, sinabi ng Philippine Navy na 9 na sasakyang pangdagat ng People's Liberation Army Navy at 13 Chinese Coast Guard vessels ang nakita mula noong August hanggang 12. Sa parehong panahon, ang nag-iisang Chinese research vessel sa lugar ay naging 2 na ito ngayon. Ang bilang naman ng Chinese Maritime Militia vessels na nakita para sa panahong ito ay 68. Isipin nyo na padami ng padami. Kahit anong vessel pa yan ng China. Ibig sabihin lang po nun talaga, meron silang strategy ginagawa at talaga pong sobrang active sila dyan sa ating teritoryo. Kaya ito po yung lagi ko na naman po sinasabi, no? Kailangan po talaga, hindi po tayo mawawalan ng presensya ng ating mga PCG Navy dyan po sa ating teritoryo. Maaari nga po 24/7. Bantayan natin, excuse me, ang ating teritoryo. Kasi isipin nyo yung China ang nagbabantay sa ating teritoryo at hindi po sila napapagod magbantay. Kasi nga po, mayroon po silang balak sa ating teritoryo.
Maaari nga po pag hindi talaga tayo nakakapagbantay diyan sa mga teritoryo natin, baka nakukuhanan na po tayo ng natural na yaman diyan. Baka po sinisipsipan na po tayo ng langis diyan, pati po methane gas. Baka po mamaya hindi po natin alam, bigla na lang maubos po ang ating natural na yaman diyan, na imbis na po ang mga Pilipino ang nakikinabang, imbis na Pilipinas ang nakikinabang, ay napunta na po at nakuha na po ng China. Kaya yun lang po talaga ang sobrang kulang sa atin. Visibility 24/7 diyan sa ating mga teritoryo. At yun nga po, no, sana po lahat po ng mga teritoryo natin ay tayuan na po natin ng mga marker. Lagyan na rin po ng mga infrastruktura. Sana po mabigyan po ng panahon po ng ating gobyerno yan. Kasi po, masigasig po talaga ang China na manakop. Isipin niyo po, no, marami na po silang artificial island sa mga teritoryo natin. Wag na po sana madagdagan. Kailangan po natin ng pangil sa batas po natin sa ating teritoryo. Sana po mailaban po talaga natin ng maganda ang ating teritoryo, mga to. Na mas mababa kaysa sa 100 na nakita noong nakaraan lang. Ang 13 Chinese Coast Guard vessel naman na nakita sa West Philippine Sea ay 3 sa Baho de Masinloc, 5 sa Ayungin Shoal, 2 sa Pag-asa Island at 3 sa Sabina Shoal. Grabe. Sa 9 naman na barko ng People's Liberation Army Navy ay 1 ang namataan sa Ayungin Shoal, 2 sa Pag-asa Island, 1 sa Likas Island, 1 sa Patag Island, 3 sa Sabina Shoal at 1 sa Iroquois Reef. Isipin nyo, di ba, ayan, no? Lahat ng ating point-to-point ng mga teritoryo natin, meron silang mga barko dyan o mga vessel dyan. Bakit? Di ba? Ganun lang po yun. Ibig sabihin lang po talaga, pinag-aaralan nila ang ating teritoryo. Ay, baka titingnan nila, tinitelescope tayo, inaano tayo dyan na, ito, walang laging bantay dito tayo pwedeng sumalisi, pwede nating mag-research dito, pwede tayo magsip-sip ng langis dito kung anong gagawin nila doon, di ba? Kasi ganun po yun eh, sila po talaga yung masigasig talaga na magbantay ng teritoryo na may teritoryo, kasi po meron po silang balak talagang sakupin tayo, di ba? Kaya masigasig sila. Yun po talaga ang kulang sa atin, yung magbantay talaga. Sipin nyo kung lahat po ng mga teritoryo natin yan at meron silang mga barko, mga vessel dyan, ibig sabihin lang po talaga na masigasig po talaga sila na magbantay sa atin, dahil nga po gustong-gusto nila talaga makuha yan. Bakit? Bakit nila gusto makuha yan? Kasi nga mayaman talaga ang ating mga teritoryo sa mga sinasabi na nga nila na langis, methane gas at natural na yaman ng mga maraming isda na sila po ang makikinabang talaga. Sana po hindi po mapabayaan ang ating mga teritoryo at talaga pong ipaglaban po ng Pilipinas ang ating teritoryo. 1 sa Patag Island, 3 sa Sabina Shoal at 1 sa Iroquois Reef. Ang 68 Chinese Maritime Militia vessels naman ay 6 ang nasa Baho de Masinloc, Grabe. 4 sa Ayungin Shoal, 37 sa Pag-asa Island, 2 sa Lawak Island, 6 sa Panata Island, at 13 sa Sabina Shoal. Dami. At ang namataang 2 Chinese research vessel ay 1 sa Ayungin Shoal at 1 naman sa Patag Island. Samantala naglabas ng video ang Philippine Coast Guard kung saan ang Chinese Coast Guard Vessel 5303 ay gumamit ng rigid hull inflatable boats hindi para mag-inspeksyon sa mga Chinese Maritime Militia na nagtipon sa loob ng shoal, kundi nakipag-ugnayan sila sa mga crew ng Chinese Maritime Militia na tila matagal nang magkakilala at sabay-sabay na rin na kumain ng mga ito. Ang Chinese Coast Guard Vessel Dapat po talaga sa ating teritoryo, lalo na maghigpit po talaga tayo, mapadagat man yan o airspace, saka po lalong-lalo na po dito po sa loob ng bansa po natin. Dapat po higpitan po lahat ng mga Chinese na pumapasok sa ating bansa at pumapasok ng mga vessel sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kasi po, grabe na po, isipin nyo di ba? Talaga pong magkakakilala po yan. Although talagang sabihin natin na hindi naman militar yung iba dyan, di ba? Hindi naman Navy yung iba dyan, talaga pong private na Chinese vessel, di ba? Pero isipin natin, Chinese po yung mga yan. Meron po tayong sigalot sa China. Kaya hindi po tayo kailangan mag-sitting pretty rito. Lalong-lalo na po dito po sa ating bansa. Dahil si Real Talk nga po, di ba, napasok na nga po tayo ng mga Chinese talaga. Sana po mabawasan at talaga po matanggal po lahat ng mga illegal na mga Chinese dito, na madali po nakakakuha ng lahat ng mga visa nila, student visa, marami po retirement visa, lahat po talaga. Sobrang dali dahil po ginagamitan po nila tayo ng pera. Syempre, alam nyo na po,
yung mga nasa ahensya po talaga natin ng mga kurap. Dahil po sa mga yan, mga letseng yan, ay napapasok po talaga tayo ng illegal na mga Chinese na yan. Diba? Kaya sana po talaga masuwerte po ng lahat ng yan para po hindi na po tayo mahirapan at talaga pong matanggal po lahat o mapalayas o makulong lahat po ng mga illegal na Chinese na pumapasok sa ating bansa para po sakupin tayo. Vessel 5303 ay dumating sa Skoda upang palitan ng China Coast Guard 5901 na isang monster ship ng China. Ang mga Chinese Maritime Militia naman ay matagal na ang presensya sa lugar. Pilipino, no, nag-shifting po sila para talaga sila nagtatrabaho, no. Talagang pag nandun yung isa, palit naman tayo, alis ka muna dyan, kami naman muna dyan, yung barko na to, di ba? Ganun sila kasigasig talaga na magbantay sa ating teritoryo. Di ba? Kumbaga parang takam na takam silang makuha ang teritoryo natin eh. Kasi ayaw talaga nilang umalis dyan. Kaya po talaga ang pinakamagandang paraan lang po talaga niya para magsilayas po yung mga yan ay magbantay po ng 24/7 talaga dyan sa ating lahat ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At tuwing magro-RORE mission po talaga tayo ay magpasama po tayo sa US. Kasi po talaga po sila ay nag-aalok po talaga ng tulong, no? Wag na po nating antayin na tayo pa po yung hihingi ng pabor sa kanila kasi sila na po ang kusang loob na nag-aalok nun. At ang ego ng ating mga ewan ko bakit ayaw pa nila, no? Na sinasabi na problema daw natin yan, tayo lang dapat yung dyan. Wag sanang ganun kasi hindi na nga po uubre. Pag tayo lang po, kitang-kita naman po, lalo po kaming mga ordinary mamamayan, lalo kami dito mga content creator dito sa YouTube, alam na alam po namin na rin ang nangyayari. Pag tayo lang po talaga ang nasa West Philippine Sea, wala pong mangyayari, talaga pong harasin po tayo. Kahit ano pa pong kasunduan, harasin pa rin tayo. Sila pa rin po yung lalabag. Kaya talagang last resort na po talaga natin na talaga po magpasama po tayo sa US. Kasi po nag-alok po sila. Tandaan nyo to, kapag po tayo ay nagpasama na mag-RORE mission dyan sa West Philippines, sinakasama natin ng US, magpupulasan na naman ng alis yung mga Chinese na yan. Kasi takot po talaga sila sa US. Pag tayo po talaga ay talagang tingin na po nila sa atin, napakaliit na kuto lang po tayo. Gaganon-ganon din lang po tayo ng China. Kaya sana po talaga, payagan na po natin na samahan tayo ng US. Nakaangkla lang ang mga ito at hindi naman nangingisda. Ayon kay Tariela, malinaw na ipinapahiwatig nito na ang Chinese Maritime Militia ay kinikilala ng China Coast Guard bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang mga operasyong maritime na tumutulong sa pagpasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Sinusuportahan ng state-subsidized maritime militia na ito ang China Coast Guard. At isipin nyo, kahit kayo mga illegal, kung yung mga pirata ng China na nangingisda o dyan sa karagatan, hawak din ng gobyerno ng China yan, real talk. Kasi Chinese yung mga yan eh. Mas gusto nila yun na talagang, sige, gawin nyo na lahat dyan, gumawa kayo ng eksena dyan. Diba? Kaya po talagang tayo po, kailangan po tayo may gawin talaga, maghigpit po talaga ng matindi ang Pilipinas sa ating soberanya. Kasi po, kung hindi po tayo maghihigpit, baka mamaya magulat na lang tayo, dumami ang mga artificial island ng China sa ating mga teritoryo. People's Liberation Army Navy sa pananakot sa mga karatig na maritime state tulad ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Grabe, sana tuluyan po talagang matanggal o talagang matanggal ang angas, lalo na po ng mga illegal na Chinese na nandito, no? Talaga pong kala mo kung sino talaga. Kung makakita po talaga kayo ng mga Chinese dito sa ating bansa, yung karamihan po talaga, no, ay talagang napaka-aangas. Kala mo mga hindi dayuhan eh. Parang sila yung Pilipino eh, parang sila talaga yung dito sa bansa natin. Kala mo ang yayabang talaga ng dating. Yung mga tindig pa, kala mo kung sino kasi mayayaman nga sila eh. Alam nila kasi na nabibilog po nila ang ating ibang ahensya, no, na taga mga korap. Na talagang easy money, kumbaga. Nabibigyan lang nila ng mga malalaking pera yung mga yan. Siyempre kakagat yung mga letseng yan, no. Kaya sana po talaga matanggal, makulong, ma-deport yung mga yan kung ano pang kailangan ng gobyerno natin. Kasi po ang dami na po talaga nila. Kaya buti na lang din talaga si Pangulong Bongbong na rin ng ating presidente kasi po natanggal na rin po yung pogo at marami pa pong mga illegal po na mga Chinese na nandito ay talaga pong
na ikakasuhan na po. Particularly siyempre si Alice Guo, di ba? Kaya sana po talaga magkaroon po ng pangil po ang ating batas regarding po dito sa invasion po sa atin ng China. Yosi pa no? Ayun lang po ate pong nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni John Reps. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa channel niya. Subscribe sa akin channel, like this video kung gusto nyo ating reaction video, comment down below kung ano pong saloobin nyo sa napanood po natin. Ingat po kayo lahat till next time. God bless and peace out.